Usapang Budget Natin. Eto na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang Budget Natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas dito sa Radyo Pilipinas 7:38 AM. 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Isang magandang Biyernes ng gabi po sa inyong lahat. Thank God it's Friday. Ako po si R. Vargas. Magandang gabi sa iyo, R. Good evening, Jamie. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako na naman po si Jamie Quinto at welcome po sa programang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito. Ang ating pong programa ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management at napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo, syempre sa AM band. At sabay din po tayong napapanood. R? Yes. Sa mga merong TV Plus, kami po ay nasa Channel 3. At kung meron naman po kayong for the box, kami po ay nasa Channels 45 to 49. At syempre, kami po ay live din na napapanood sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas, sa Facebook page ng Philippine Information Agency, at sa Usapang Budget Natin page. Oo, marami DBM. yan. Correct, Jamie. I-share na ninyo. Share na ninyo. Marami kayong pagpipilian dyan. At punong-puno po ng balita at impormasyon ng ating programa ngayong gabi. At maya-maya, Jamie, makakasama natin si RD Irene Gahid ng DBM Cordillera Administrative Region. Pero bago yan, narito po muna ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Inaprobahan ni Department of Budget and Management Secretary Mina F. Pangandaman ang paglalabas ng Special Allotment Release Order at ang kaugnay na Notice of Cash Allocation na nagkakahalaga ng 110 milyong piso upang pondohan ang implementasyon ng Malikhaing Pinoy Program. Batay sa kahilingan ng Department of Trade and Industry, ang Malikhaing Pinoy Program ay isang inisyatiba ng DTI na layuning gamitin ang kakayahan at pagiging malikhain ng mga Pilipino para sa economic growth and recovery mula sa mga hamon. Ito ay nagpo-promote ng iba't ibang sektor ng industriya ng sining at kultura ng Pilipinas tulad ng game development, animation, furniture design, musika, advertising, fashion design, pelikula at visual arts. Ipinatutupad nito ang Philippine Creative Industries Development Act sa pagbuo at pagpapalaganap ng sektor ng malikhain na industriya. Kasama dito ang mga taong direkta o hindi direktang sangkot sa paglikha, produksyon, pagmamanufacture, pagtatanghal, broadcasting, komunikasyon, exhibition o pagbebenta ng mga likha at iba pang bagay alinsunod sa mga umiiral na batas, patakaran at regulasyon sa proteksyon ng intellectual property rights. 9 na minuto po makalipas ang ika-6 ng gabi. Nagbigay pugay si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman sa mga magulang ng mga nagtapos mula sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology at kinilala ang kanilang walang sawang suporta, dedikasyon at gabay sa mga mag-aaral. Sa kanyang talumpati bilang guest of honor sa harap ng 1,777 na mga nagtapos ng MSU IIT sa Iligan City, Lanao del Norte noong July 8, 2024,
Hinihikayat ni Secretary Mina ang mga nagtapos na ipahayag ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa kanilang mga magulang. Sa kanyang pagtutok sa mga magulang, binigyang diin ni Secretary Pangandaman na madalas nilang isinasantabi ang kanilang sariling mga pangarap para bigyan tayo ng pagkakataon na makapag-aral at magtagumpay. Matapos po nito ay ipinagmalaki ng DBM Secretary ang kanyang mga magulang na present din sa okasyon at ipinahayag ang kanyang malalim na pasasalamat. Ayon po sa DBM Secretary, ang patuloy na gabay ng kanyang mga magulang ay mahalaga pa rin para sa kanya hanggang sa kasalukuyan. Sa kaugnay na balita, nagpapasalamat si Gaudencio C. Petal Corin, ang Vice Chancellor for Academic Affairs ng MSU IIT sa dagdag budget allocation na ibinigay ng DBM sa MSU IIT para sa Research and Development Program ng Universidad. Ito ay para sa taong 2024 na kung saan ay umabot sa 54 million pesos ang budget. Ang dagdag na budget ayon kay Petal Corin ay nagresulta sa pag-abot ng MSU IIT sa publication threshold na kinakailangan ng Times Higher Education para makapasok ang nasabing pamantasan sa World University Ranking. 11 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa iba pang balita, naging panauhing pandagal si DBM Secretary Amena Mina F. Pangandaman sa commencement exercises ng Cagayan State University o CSU sa mga campus ng Andrews at Carig sa Tuguegarao City nitong July 10, 2024. Sa Carig campus ng CSU, nagbigay ng keynote speech si Secretary Mina bilang guest of honor sa 404 na candidates for graduation, kabilang ang 17 mula sa College of Veterinary Medicine at 387 mula naman sa College of Engineering and Architecture. Sa Andrews Campus naman, nagbigay din si Secretary Mina ng kanyang talumpati sa harap ng kabuuang 477 na kandidato mula sa College of Business and Entrepreneurship at Accountancy. Ang CSU ay isang universidad na may pandaigdigang reputasyon sa sining, kultura, agrikultura at pangingisda, agham, pati na rin sa teknolohiya at profesional na larangan. Ito ay may kabuang 9 na campus. Layunin ng CSU na mag-produce ng mga mag-aaral na may kakayahan sa pandaigdigang antas sa pamagitan ng mahusay na pagtuturo, makabago at malikhain na pananaliksik, responsableng reserbisyo publiko, produktibong industriya at pakikilahok sa komunidad. Ibinahagi naman po ni DBM o Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran ang kahalagahan ng pagbibigay pantay na pagkakataon sa mga kababaihan sa lahat ng aspeto ng lipunan mula sa edukasyon hanggang sa paggawa. Ito ay sa kanyang pagsasalita sa ginanap na Forum on Women Empowerment and National Budget kasama si DBM Principal Economist Undersecretary Jojit Basilio na idinaos sa Alpas, La Union, Barangay Pandacan, Bacnotan nitong July 6. Ipinakita rin niya ang kanyang suporta sa advokasya ni Secretary Amena Pangandaman para sa women empowerment. Isa sa mga pangarap ni Secretary Mina na siyang inspirasyon ni Yusek Libiran ay magkaroon ng bukas kung saan ang bawat babae ay may pagkakataong umunlad at magkaroon ng makabuluhang kontribusyon sa lipunan. Sa iba pang pangyayari, nagpaabot ng pagbati ang Department of Budget and Management sa mga bagong senior officials nito na itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong June 2024. Si Assistant Secretary Rolando Toledo ay Undersecretary na ngayon, habang ang mga bagong talagang Assistant Secretaries na sina Attorney Diana Camacho Mercado, Attorney Ramon Vicente Asuncion at Attorney Leonido Polido III ay makakasama rin sa Executive Committee ng DBM.
Congratulations. Dumalo po si Department of Budget and Management Secretary Amena Mina Pangandaman sa paggunita sa ika-60 anibersaryo ng Malaysia-Philippines Diplomatic Relations nitong July 1, 2024. Binati ng Budget Chief si Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino sa ginawang pagtitipon ng magkaibigang bansa na Pilipinas at Malaysia na magkabahagi sa pangarap upang makamit ang potensyal ng komunidad ng ASEAN, lalo na sa sustainable development at innovation. Kabilang sa mga opisyal na dumalo ay ang Minister of Foreign Affairs ng Malaysia na si Honorable Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hazan, Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Department of Trade and Industry Secretary Alfredo E. Pascual, si Senator J.V. Ejercito at dating Senator Richard Gordon. Nakibahagi rin si DBM Undersecretary for Advocacy, Capacity Development, Economic Affairs at Stakeholder Relations Margo Salcedo kay Secretary Mina sa nasabing event. At yan ang mga tampok na balita po natin sa ating Budget News. At sa oras na ito, dagdag kaalaman naman para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Oras na para sa ating Budget 101. Hello Budget Peeps! Budget season na naman. Ito ang panahon kung saan inihahanda ang national budget para sa susunod na taon. At kapag budget season, madalas nating naririnig ang mga salitang NEP, GAB, at GAA. Ano bang mga ito? Parang ang hirap namang intindihin, hindi ba? Kaya rito sa Budget 101, iisa-isayin natin sila upang mas lalo pa nating maunawaan ang prosesong dinaraanan ng kaban ng bayan. Kaya tara, samahan niyo ako dito sa usapang budget natin. Ang NEP o National Expenditure Program o mas kilala sa tawag na President's Budget ay ang pinagsama-samang panukalang budget ng mga government agencies ng Executive Department. Ito ay pinag-aralan at sinala ng Department of Budget and Management base sa prioridad ng administrasyon at sa kandaan na maisagawa ang mga proyekto sa susunod na taon. At kapag buo na ang NEP, isusumite ito sa Pangulo para ma-review at maaprubahan. Kapag napirmahan na ito ng Pangulo, isusumite na ang NEP sa Kongreso na binubuo ng House of Representatives at ng Senado. Take note, nakasaad sa ating konstitusyon na kailangan maipasa ng Pangulo sa Kongreso ang NEP 30 araw mula sa opening ng bawat regular session of Congress o matapos ng kanyang State of the Nation address. Sa oras na maisumite na sa Kongreso ang NEP, tatawagin na itong General Appropriations Bill o GAB. Sa madaling salita, ang NEP ay nagiging isang proposed bill na sasailalim sa masusing pagsusuri at pagbubusisi ng ating mga mambabatas. Matapos ang deliberasyon ng GAB sa Kongreso, isusumite na ito sa Pangulo upang mapapirmahan. At kapag napirmahan na ng Pangulo ang GAB, tatawagin na itong General Appropriations Act o GAA. Isa na itong ganap na batas na nagpapahintulot na gamitin ang mga pondong inilaan para sa mga programang magpapabuti sa pamumuhay ng taong bayan. Tandaan po natin mula NEP na proposal pa lamang, ang ating budget ay nagiging GAB o panukalang batas kapag ito ay nasa Kongreso na. At tuluyan ng magiging GAA, isang batas na inaprubahan ng Pangulo. Mas malinaw na po ba? Abangan ang mga susunod pang episode dito sa Budget 101, dito lamang yan sa Usapang Budget Natin. Dahil, budget natin to. Okay, guys. Yan napapanahon ngayong budget season itong tinalakay sa ating Budget 101, yung tungkol sa NEP, sa GAB at GAA or Yes. GAA, di ba? Sa madalit salita po, yung National Expenditure Program o NEP na ang proposed national budget. Ito po yung unang hakbang sa paggawa ng budget. Ang NEP ay inihahanda ng DBM at naglalaman ng mga alokasyon para sa iba't ibang programa at proyekto. Ito naman,
Ito naman ang General Appropriations Bill o yung GAB, ang draft ng budget na inihahanda ng Kongreso, at dito binibigyan ang mga mambabatas ng pagkakataon na suriin at baguhin ang mga alokasyon sa NEP. Kapag ito ay naaprubahan, ito ay magiging ganap na batas. At General Appropriations Act o GAA ay ang batas na nagpapatibay ng budget. Ito ay ang opisyal na dokumento na nagtatakda ng mga pondo para sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito ay pinipirmahan ng Pangulo. Correct ka dyan, Jamie. Ito nga sinabi mong General Appropriations Act o GAA, yun na nga yung batas na nagpapatibay ng budget at ang opisyal na dokumento na nagtatakda po ng mga pondo at lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito ay pinipirmahan nga ng ating presidente para magamit na ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan itong budget na pinagtibay ng Kongreso. At ay dagdag kaalaman na naman po para sa mga taga-subaybay, nahatid lagi ng Budget 101. Wag po kayong bibitiw dahil ang susunod po nating segment ay ang Budget Matters at makakasama natin si RD Gahid o RD Irene Gahid ng DBM Cordillera Administrative Region. Tutok lang po kayo at magbabalik po ang usapang budget natin makalipas ang ilang paalala. Sa komentaryo, patas at matalino. Alam nyo naman, both houses dapat yan eh. Hindi naman po pwedeng dyan lang sa Senado, hindi naman po pwedeng dito lang sa Kamara. Sa dami po ng mga magsasaka na nangangarap na mabigyan po ng pagkakataong maibenta kanilang mga produkto dito po sa Maynila. Fake news, binubura, tinutuwid mga binaluktot na balita. Na-interview pa nga natin ng PhilHealth dito. Pinupush nga po nila yung karagdagang premium. Tayo sa FDA kasi ay ginawa, alisunod na rin tinatawag na create law. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Uy, huwag kang lumabas. Bawal lumabas. Palagi mo na lang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye. Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto at hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino. Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa. Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan. Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad. Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulan. Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas. Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, 738 AM. ...6:25 ng gabi. Kayo po ay patuloy pa rin nakatutok sa usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. At ako naman po si Jamie Quinto. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 sa inyo pong mga talapitan ng AM Radio. Siyempre, sabay din tayong napapanood sa TV at sa Facebook Live sa pamagitan po ng Philippine Information Agency at sa usapang budget page ng DBM. Ganun din po sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Samantala, Jamie, singit lang ako i-shout out ko lang si Ate Teding Valmusena Bondok sa Marongkillo, San Rafael, Bulacan. Ayan pinapa-shoutout niya rin si Crisanta o Christy Viola, Agnes Cruz, and most especially daw sa kanilang bishop at Bishop Visitacion Lasam. Ayan, nakatutok sila ngayon sa ating programa. Ako din magsha-shoutout din ako sa ating dating kasama, si DK Zarate. Hello DK, napaka-cute ng anak nito. At syempre, si Alian Corpus namin, ang Adulting in Tandem na papakinggan tuwing Sabado. Ayan. Sabado at Linggo. Ayan. Okay. Magalit sa akin si Al. Shout out sa lahat ng nakatutok sa atin at kay Yusek Gades. Ayan. Yusek Hello Gades, po, Hope Yusek. Libiran. Na may miss na kita dito. Shout out sa iyo. Kay Secretary Amena Pangandaman. Kay hello Sekmina. po. Shout out sa lahat pa po ng nakatutok sa programang Usapang Budget natin. At this point, dumako na tayo sa ating tampok na Budget Matters. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters. Sa pagkakataon pong ito, isa na namang makabuluhang talakayan ang aming ihahatid sa inyo ngayong gabi. At ngayon po, pag-uusapan natin ang newly inaugurated DBM Cordillera Administrative Region Building. Yan, malapit yan sa may Baguio, di ba? Oo. Yes. I think parang naisama natin ito dati sa ating budget news. Yes, oo. At ayon po kay Secretary Pangandaman, yun daw bagong building R ng DBM sa CAR ay magbibigay ng better service delivery. Ayun. Kaya naman, natutuwa po tayo mga kaibigan, mga ka-budget peeps, dahil napaunlakan tayo ni RD Irene Gahid ng DBM CAR o Cordillera Administrative Region para talakayin po ang mga bagay na ito. Magandang gabi po, RD Irene. Magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am, sir. Kamusta welcome po kayo? sa Baguio City. Nandito pa ako sa office. Ayun, napakasipag ni sa ma'am. bago naming office. Wow. Kamusta po kayo, ma'am? RD? Okay naman po. We are doing fine. Oo. Tanungin lang namin, gaya ng tinatanong namin sa iba naming mga guests, kailan po kayo nagsimulang magserbisyo dito sa Department of Budget and Management? Sir, I entered government in 1986, but for 2 years ko lang sa local government unit, and then I transferred to the Department of Budget and Management Regional Office as regional accountant in August of 1988. Ayun. Hanggang ngayon. So it's about 36 years na po ako sa Department of Budget and Management. Matagal na, Matagal Jamie, na, oo. 3 dekada po. Oo. Yes. Alam mo, kanina yung binabanggit natin and RD, no? Nung July 4 po pala ay pinasinayahan po ni Secretary Mina yun pong bagong office building nga po dyan sa
DBM, no, diyan po sa Cordillera Administrative Region Office. Baka po pwedeng makwentuhan niyo po kami ano pong nangyari nung inaugurasyon at kamusta ho yung pagtanggap ng mga empleyado? Noong July 4 po, we have meron kaming dalawang activities po. So the secretary graced 2 occasions, yung 3-day seminar namin on public financial management competency program for the local government units, and then yung inauguration ng aming office. So of course, we, the employees of DBM CAR, are very grateful to the leadership of Secretary Pangandaman. However, the construction was started since the time of Secretary Wendell Abisado, and then OIC Secretary Rose Tina Kanda, then finished during the term of Secretary Pangandaman. So tatlo pong secretary ang dumaan. Kasi syempre it took some time to finish. At ngayon ay natapos na nga. RT Irene, ito na po ba yung magiging bagong regional center ng DBM CAR? At kailan po kayo lilipat dito kung sakali? Sir, actually, we move in last May 28. Alright. Kasi we were preparing for the July 4 kasi mahirap po yung mag-aayos ka and then para makita namin kung ano yung mga kulang-kulang pa na gagawin. However, it was smoothly finished at the time of the inauguration. Ang medyo nagtagal po was the delivery of the yung elevator, kasi imported po yung elevator according to the contractor. Nakikita nga po. Sorry. It was operational during the inauguration, July 4. Nakikita nga po sa mga pictures, RD, ang ganda, no? Ang ganda ng building, Yes, I understand high-tech yung building eh. Oo nga. Pwede niyo po bang sabihin po sa amin kung ano ho yung feature? 7-story building pala po ito, ano? At if you don't mind po, yung pong syempre po, magkano po yung ginastos po dito sa pagtatayo at saka saan po nagmula po yung budget? Actually po, the building is built beside our DBM cottage. So, about 427 square meters. Maliit lang kasi yung lote namin na about 1,000 plus yung buong DBM lot dito sa Cabinet Hill. So, ang Cabinet Hill kasi nandito lahat ng cottages ng secretaries of the different agencies. So we are lucky that we have our cottage here. So yung vacant lot, yung parang garden noon, doon namin po tinayo yung 7-story building namin. So the 7-story building has kompleto po ng we have it's solar powered. Wow. So yung ilaw namin po is solar. So pag walang kuryente, at least may ilaw kami. Maganda, so we will save on electricity on lighting of the 7-story building. And we have also a generator because we have to run our programs, yung systems namin, kung walang ilaw. And then we have a multi-purpose
that could house about 100 people. Kasi usually, kung meron kaming seminar, we rent outside, lalo na kung yung meetings are initiated by the regional office, like budget forums, consultations. So, ang mga yon, at least, we will hold it already in our multipurpose hall. Ayun. And then, yung pinakataas, yung 7th floor. So, the multipurpose hall is on the 6th floor. The 7th floor is, there is also a space there where you can have small group meetings, and then an open area where you could unwind. Kung pwede kang, kung summertime dito sa Baguio, or yung hindi maulan, you could put tables and have you can have visitors there. Okay. So yung 5th floor po, doon po yung office ng directors, and then the 4th floor is our finance and administrative division, and then the 3rd floor is our operations group. Kasi maliit nga yung space, kaya ang ginawa namin per floor yung per area. And then we have our record center at the 2nd floor, and then basement parking. So our basement parking can accommodate about 6 vehicles. And then, yung mga iba, nagpa-park dito sa side ng cottage sa may kalsada po. So, yun po yung yung features ng aming 7-story. So, actually, it's about 3 phases po yung construction niya. 3 phases. So, there were 3 releases from our central office po. Ayun. From our savings from our appropriations sa central office. So yun po yung funding. About 208 million. But the contractor was able to bid it for 206. So yung 206, kompleto na po yon. Furnitures and fixtures, yung mga generators. So parang lumipat lang kami. Okay. All our fixtures are complete. Opo. RD, mabilis lamang Parang po. well-furnished, sabi nga. Ayun. Kumusta po yung partisipasyon ng DBM CAR ngayong budget preparations? Sir, we are almost done with the budget preparation for the 2025 budget. So, we were able to submit the budgets of state universities and colleges. Kasi yun po lang yung parang delegated sa amin, sa regional offices. For the other agencies, we were able to assist them in the preparation of the budget. So, during our RDC consultation, when we heard the different agency budgets, we gave our inputs on how they will improve the preparation so that it would be aligned with the Philippine Development Plan until 2028 and the budget framework. Yung priorities ng present administration. So, very involved po yung aming staff sa budget preparation, especially on the state universities and colleges po. Very good. Okay. Any message po para po sa inyong mga kababayan po sa CAR, RD Irene? Go ahead po. Baka po may mga pa-shoutout din po kayo. To all Cordillerans in CAR, sa mga kababayan ko po from the 6 provinces in CAR and 2 cities,
the DBM the newly constructed DBM regional office is more spacious. We can already have mas convenient sa kanila kung pumupunta na sila dito. So we are always available in terms of advisory services, in terms of assistance in any transactions that you have in the Cordillera Administrative Region. So our staff are, ang ano kasi namin is yung tatlong technical divisions, they are taking care of each 2 provinces each. So well served naman yung aming mga clients. Ayun. Okay. Regional Director Irene Gahid ng DBM Cordillera Administrative Region. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi dito sa ating programa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong pag-imbita sa amin dito sa Cordillera Administrative Region. Ayun. Naimbag nga rabi tayo amin. Naimbag nga rabi. Okay, samantala po, sa susunod po nating talakayan, makakasama naman po natin ang CEO at founder ng Filipina Home-Based Moms o FH Moms. Ito po yung una at pinakamalaking freelancing group para po sa mga Pinay moms. At meron silang 515,000 members globally, Jamie. Wow! Ang dami. Oo. At bukod dyan, malalaman din po natin kung ano yung mga kinakaharap na financial challenges. Yun. Oo. At kung ganito yung uri ng negosyo na gusto ninyong pasukin. At syempre, hingi tayo ng budget tips sa kanila para sa ating mga taga-subaybay. Correct. Kaya't abangan po ninyo ang ating budget talks dahil makakasama natin ang isang online entrepreneur. Walang iba kundi si Maria Corina Bertulfo o mas kilala bilang MK Bertulfo o Mommy MK. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Sa pagbabalita, tamang impormasyon ang inyong makukuha. Patuloy ang pagbabalakas ng Bureau of Soils and Water Management. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nais na maging no-bully zone. Tatayo ng housing development sa Camp Abu Bakar. Totoong balita sa gitna ng bawat kaganapan. Patuloy pa rin ang paghahatid ng tulong ng Department of Dedicated din niya ang NTF-ELCAC na isulong ang transparency. na naisilbi ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Sa balita't impormasyon, tapat sa pag-uulat. Delivery! Maria Jose? Akin yan? Ang laki ng box! Surprise! Ba't ka nasa loob ng box? Basta para sa'yo gagawin ko all. Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 80% ng hulog mo ang pwedeng i-loan. No processing fee at fast approval pa. Kaya, Apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Government must fully embrace digitalization to provide better service to the people. Mga pangakong tinupad. Ang lahat ng mga ginagawa natin ito ay magbibigay bunga sa libu-libong hanap buhay para sa ating mga kababayan. Mga kasalukuyang proyekto. We have formed strategic alliances with our traditional and newfound partners in the international community. At iba pang plano para sa bagong Pilipinas. We seek not only to become more effective, but more to become truly transformative. Sona 2024.
Sa July 22, kasama ang buong puwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas 738 AM at lahat ng Radyo Pilipinas stations nationwide. Official Radyo Pilipinas Facebook page, Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. Sona 2024. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 738 AM. And welcome back, 6:45 ng gabi. Patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa usapang budget natin. Ako po si R. Vargas. At ako naman po si Jamie Quinto. Isa na namang interesting segment R, ha? Ang tampok natin ngayong gabi. Tayo po ay makikipagkwentuhan sa isang online entrepreneur. Ayan, pero bago yan Jamie pa-shoutout daw muna sa mga taga-DBM Car staff. Ayan, pinapa-shoutout ni RD Irene kanina. Nakalimutan niya kasing banggitin. At shoutout din, nakatutok yung aking mga kamag-anak. Unang-una na dyan ang aking misis na si Dine Vargas, ang aking kapatid na si Maria Cecil Anunciacion na nasa Texas, USA, ang aking mother, Dory Vargas, at ang aking tiyahin na si Varsily Vargas. Ayan na-shout out ko kayong lahat Oo. Maraming salamat po. Ayan, doon sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong gabi. Oo, simulan na po natin. Oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Alam mo Jamie, napakapalad natin ngayon dahil napaunlakan tayo ng isang negosyante na siya mismong CEO at founder nitong Filipina Home-Based Moms o FH Moms. Ang ganda, FH Moms. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Thank you for joining us sa usapang budget natin, Maria Corina Bertulfo o Mommy MK. Magandang gabi po. Mami Hello MK. po, magandang gabi, Sir Magandang R. gabi. Jamie, maraming salamat po for having me tonight. Mami MK, ano po yung konsepto sa likod nitong FH Moms at bakit ninyo ito naisipang buuin? Ayan, so nagsimula po siya noong 2017. So ang Filipina Home-Based Moms or ang FH Moms po ay isang Facebook community or group. Nung sinimulan ko po ito, all I wanted is for me to be able to find friends. Kasi galing po kasi ako sa BPO or sa call center industry. Okay. And syempre, sanay tayo sa mga kaopisina natin, ganyan. And nung nag-transition po ako sa online job, naisip ko po na baka malungkot ako sa bahay. Syempre, mag-work from home tayo, wala nang ibang makakasalamuha. So, doon ko po naisipan na buuhin ang FH Moms kasi po gusto ko rin pong i-share kung paano ako nakakuha ng online job. Kasi nagulat rin ako na ang dami palang opportunities through online. So, nabuo po talaga siya sa kagustuhan kong makapag-support sa mga fellow moms like me. And at the same time po kasi yung experience ko po sa corporate to freelancing ibang level po talaga yung blessing. So sabi ko gusto ko talaga tong maging advocacy na rin to help other Filipinos like me na mas magkaroon ng magandang kinabukasan through this freelancing. Naisip ko lang, Jamie, sabi ni Mommy MK 2017. So, wala pang pandemic kasi alam natin lahat nauso yung mga online jobs at mga work from home nung pandemic. So, nauna pa sa pandemic, ano? Yes po. Actually po, mas nakilala lang siya during the pandemic. Kumbaga, mas natanggap yung right term po. Kasi when I started working from home, meron na pong mga pangilan-ngilan na mga Facebook groups at saka mga working from home na
pero wala pa yung kagaya ng FH moms na dedicated for mothers. At alam naman po natin gaano kahirap, no, bilang mga parents. Lalo po ako po kasi ay isang anak ng dating OFW, no, ngayon wala na po siya kasi nagkaroon po siya ng ovary cancer. Pero alam ko po, no, yung feeling bilang isang anak na maiwan, no, sa bahay, no, habang nagwo-work po yung mga parents. So nung naging magulang na rin po ako, yun po talaga yung number 1 na naisip ko. Mami MK, ako curious paano ka nagkaroon ng mahigit kalahating milyon, no? 515,000 members. At hindi lang to Pilipinas, globally, no? Sa paanong paraan ito nakatulong sa iyong mga miyembro? Ayan nga po, no, nagulat rin po ako actually, no, na lumobo kami ng almost 517,000 members globally, no. Kasi nung sinimulan ko to, all I just wanted is to share. So every time na may pagkakataon po ako, nagla-live po ako, tinuturo ko paano gumawa ng resume, paano sumagot sa interview, tas almost every week pumupunta po ako sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Nag-ikot-ikot po ako, namigay po ako ng free na training para sa mga kababayan natin. Hanggang sa nag-request po yung mga overseas na members namin na kung pwede naman, sila din, no, maturuan. Doon po nagsimula na magkaroon po kami ng digital skills training at iba pa po naming mga programs. Kaya rin po siguro lumaki yung grupo kasi nakita po nila gaano po ito nakakatulong, no, sa mga tao, hindi lang po sa mga nanay. Galing. Ayos yun. Free Libreng training. seminar. Yes. Training. Yes po. Maganda galing, yan. Mami MK, ano yung mga challenges na kinaharap mo sa pagpapalago nito nga FH Moms at paano mo ito hinarap? Ayan, dahil nga po ako po ay isang first-time mom, no, and bukod po sa pagsisimula ko ng Filipina home-based moms, mayroon rin po akong mga international na clients sa iba't ibang bansa at iba't iba rin po ang kanilang nationalities. So ako rin po mismo, no, kumbaga inaaral ko din talaga. And very challenging for someone like me na working from home and at the same time a community builder, no. And meron pa po akong ibang mga negosyo din. Ayan. So, ang dami ko pong ginagawa and kakapanang ko lang din po sa second na child ko. Pero alam niyo po, no, kung meron man akong naging challenges, no, dito po sa aking journey as a freelancer and an entrepreneur, no, is yung paghanap, no, ng tamang makakatulong ko sa lahat ng mga projects na meron ako, pati na dito sa household. So, ako po kasi, alam ko po sa sarili ko na limited lang rin po ang aking oras, ang aking kakayanan, kaya dapat matuto ako mag-delegate. So, yun po yung unang na kong minaster, no? Kasi yun po yung pinaka-challenging para sa lahat, hindi lang po sa mga nanay. Pero, yung time management, no? And pag-make sure na nagagawa natin yung mga bagay na kailangan natin gawin. Alam mo, Mami MK, ako, ang galing nung naisip mo na FH Moms. Kasi ang una kong naisip yung FHM na. Mga sexy. Ako hindi na nga isip ko ng diba? Ang galing. So, okay. Pag-usapan naman natin yung ano-ano mga advantages ang pagkakaroon ng home-based work or freelance work, no? At paano ba pumipili ng home-based work na angkop para sa'yo? Ay, magandang tanong yan. Ayan. So, alam ko po marami pong nanonood at nakikinig po ngayon, no? And tumatakbo po siguro sa mga isip natin, no? Ano ba yung online job? Paano ba ako kita dyan? At paano ba yan makakatulong sa akin? Can you imagine po, no, dati sa corporate work, halos nag-doble na job ako. After ng isa kong shift, papasok na naman ako ng isang shift. And then, nung dito sa online job, nagulat ako kasi yung isang trabaho ko lang, 35,000 per month na yung kinikita ko doon. Yung sahod ko basically. And then nadagdagan pa siya ng other jobs, no? Kasi nga pwede po kayo mag-multiple na clients dito Unlike nasa corporate po tayo and mga international na clients ito. So ibig sabihin, sahod pa lang kasi lahat naman tayo kaya po tayo naghanap ng trabaho ay dahil gusto nating kumita, no? Ako po, nagulat din ako kasi dati sa call center, 14,000 lang yung sinasahod ko. Tapos dito 35,000 plus
meron pa akong other jobs. So yung mga naging trabaho ko po is email support, nagsasagot po ako ng emails, virtual assistant, para lang din pong online secretary, and then social media manager. Ako po yung nagmamanage ng Facebook ng client. So as you can see, these are all non-voice na mga jobs. Perfect na perfect po para sa mga kagaya po nating parents na mayroong mga anak na maliliit pa, kasi hindi nyo po kailangan na magkaroon ng tahimik na lugar, which is impossible for all the parents out there. So yun po yung setup na meron po ako when it comes to work from home. So ibig sabihin, lahat ng mga utang ko nabayaran ko. And then dito na rin po ako nakabili ng sarili naming bahay. Dito na kami nakapagpakasal, nag-travel. So mas flexible po siya compared dun sa trabaho ko po dati sa corporate. So in terms of benefits, yun po yung personal ko na na-experience. And then na-experience din po mismo ng ibang mga members po namin sa Filipina Home-Based Moms. Ano po yung mga maipapayo nyo sa mga stay-at-home moms na nais pong magkaroon ng home-based work? Paano nila maangkop yung ganitong trabaho sa kanilang mga pamilya kung sakasakali? Kung kayo po nagbabalak na pumasok sa online job, I highly recommend joining online groups, not just FH Moms, kasi napakarami na pong iba't ibang mga grupo na po pwede nyong salihan, even po yung mga dads natin who are watching, and then yung mga young professionals po natin, So ibig sabihin, ang una po nating dapat na ginagawa, lalo na sa isang industry na hindi po tayo familiar, is maghanap ng ganitong mga klaseng Facebook groups. Bakit? Dahil po free na po dito yung mga webinars. Ibig sabihin yung training na kailangan nyo, dito nyo makukuha. Yung mga resources, ibig sabihin kung kailangan nyo po ng sample na resume, cover letter, and then kung gusto nyo makakita paano ginagawa yung mga interview, ayan. At may mga success stories din na sinishare, and mga questions na binabato at merong mga sumasagot sa mga tanong ng ibang mga members. So ibig sabihin, it's a support group na tutulong po sa inyo. Kasi hindi po ito yung kumbaga, pag ginusto nyo is andyan na agad. Hindi po. Kailangan nyo po itong paghandaan, may mga requirements tayo, may mga kailangan tayong gamit, kasi trabaho po ito na gagawin sa bahay. Kailangan ng internet, kailangan ng computer, kailangan may skills po tayo as well as knowledge. Ayun yung mga... Kumbaga, kailangan mamuhunan ka rin naman. Oo, kumilos ka rin, di ba? Oo, hindi tama. puro spoon feeding lang. Oo, tama. Mami MK, meron ka bang personal strategies or technique na ginagawa para maging financially stable sa iyong career? Since ako po breadwinner ng family po namin, and alam ko po gaano kahirap ang mag-budget. Okay, yan po yung topic natin dito sa ating programa. And ako po, ang mindset ko, even before pa, nung walang-wala po kami, hindi po ako makakapag-save kung wala rin po maayos na income na pumapasok sa akin. Kahit nabalibalik pa rin ko pa, wala talaga. Kasi sobrang hirap ng buhay. Ako noon, undergrad din po ako So, imagine niyo po, wala po talaga kaming maayos na panggasto sa pang-araw-araw. So, wala talagang savings. So, nung nagkaroon po ako ng pagkakataon na kumita ng mas maganda through online job, doon ko po nakita na meron pa palang mas igaganda yung quality ng life namin. And mas masarap mag-budget kapag merong babudgetin. Mas masarap mag-save ng money kung meron kang pera or income na pumapasok. And then, lagi kong sinasabi na dapat tayo, meron tayong multiple streams of income. Alam ko po medyo mahirap for many of us na magkaroon ng multiple streams of income given na limited lang yung time, limited lang yung skills and all that. Pero sa panahon po kasi ngayon, especially now with the online world, ang dami niyo pong pwedeng pasukin na hindi kailangan ng malaking puhunan. Okay? O kaya na hindi kailangang maglabas ng malaking pera. Kasi kapag online job, pwede kang mag-apply lang. Pag naglabas ka ng pera, scam yun. Okay? So, tandaan po natin na merong mga pwedeng pagkakitaan na hindi nyo po kailangan maglabas ng pera at pwede po tayong magsimula doon.
At wag rin masyadong magastos kasi napansin ko po na yung mga kumikita ng malalaki, yung kanilang mga expenses lumalaki din. Kaya wag po tayong masyadong ma-excite. Very important aside from budgeting is investing. So ako po, for example, my first na investment is itong house. And then ang second po is yung farm namin sa Quezon, which is 1 hectare na. May mga produce din and all. So very important po sa akin at a very young age, no, to have this investments, and then meron po tayong financial literacy din. Kasi hindi naman po tayo bumabata na, dumadami pa po ng dumadami ang aming pamilya. At gusto ko po na ma-secure ang kanilang future. So there's more than budgeting, no. We should understand yung kabuuan ng ikot ng pera natin, no, from getting the money, no, hanggang sa ma-save natin, no, and ma-invest. Yes. So importante po ng lahat ng yan, no, para sa atin na mga working. Hindi po kasi tayo po pwedeng work lang tayo ng work and then sahod lang ng sahod, gastos ng gastos. Dapat talaga may nasisave din. Tama. Ayan. Sa mga sinabi ni Mami MK, makikita mo talaga na kailangan yung sipag, tiyaga at diskarte. At dapat hindi basta gastos ng gastos. Tama. Nag-iipon. Oo. Ano ang iyong mensahe, Mami MK, kung meron kang ring gustong i-shout out o baka meron kang gustong i-promote? Abay, go ahead po, ma'am. Ayan. So, hello po sa lahat, no, ng mga nanonood. Actually, gusto ko po kayong imbitahan sa upcoming namin na Get Hired Job Fair and Conference. Sa July 26 na po ito sa Mega Trade Hall. Ayan. Marami po kayong po pwedeng ma-meet, no, ng mga companies. Pwede rin po kayong mag-hire. Nandito po yung mga workshops namin or yung mga talks, no, and then may consultation din, no, ay may free na resume review. Lahat po pwede nyong gawin dito. May free din na headshot or photo booth. So dito po natin pag-uusapan, no, lahat ng mga po pwede nyong pagkakitaan online and pwede nyong gawing trabaho. Mapa-online man yan, on-site or sa office, no, at saka hybrid. So napakaganda po nitong job fair. Sana po join din po kayo, and it's free for everyone. So sana po makapag-register din po kayo. I-follow nyo lang po ako sa MK Bertulfo. So binabati ko rin po lahat ng mga members namin sa Filipina Home-Based Moms. Ayan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa suporta po nyo, no? And sana po abangan nyo po yung mga projects po namin kasi po meron po kaming upcoming na computer para kay nanay project. Ito naman po ay nagko-kolekta po kami ng mga refurbished na mga computer units. And then, yun naman po yung idodonate namin sa mga members po namin walang computer. So, meron rin po kaming mga CSR na program, no, in partnership din with different organizations as well as companies. So, ganun naman po nag-work. Ayun. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Mami MK Bertulfo, sa pagbabahagi ng iyong oras at karanasan sa ating mga taga-subaybay. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. Oo. Ay, pa-shoutout daw muna kay Gerald Semay. Pa-shoutout po from Camiguin Island Province watching live. Ayun. news. Shoutout sa iyo, Gerald Semay. At kay Dory Vargas, pa-shoutout po kay baby Sabrina. Uy, yung aking pamangkin na cute at napakagandang bata. Oo, hello. At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Siyempre, gusto ko munang magpasalamat din sa usapang budget family. Ayan, sa DBM. Salamat po sa pagtitiwala ninyo. At sa pangalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami muli sa susunod na Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa himpilan ng Radyo Pilipinas. Napapanood din siyempre sa TV at siyempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM. Maraming salamat, Jamie. Thank you. Sa pagsama mo sa akin. Nawa ay may napulot po kayo at natutunan sa ating itinampok sa ating programa. Antabayanan po ninyo ang susunod na programa, ang Salam Radio. Ako po naman si R. Vargas at ito ang Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
Usapang Budget Natin. Kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. OFW o may mahal sa buhay na OFW?